pong umaga. Sakay ng ating one and only in the Philippines, ang UNTV Radio Mobile Booth. Of course, si Ate Lynn Perez na nasa Barangay 216 Jose Abad Santos Avenue Corner, Cavite Street, Tondo, Manila. Ate Lynn, good morning! Hi! Good morning. Ganda ng pagkaka-introduce mo. Parang Miss Universe lang ang dating. Tondo, Manila! Ayan. Good morning muli sa inyo lahat dyan sa loob ng ating bahay. Of course, good morning sa ating mga tagapanood all over the world. Nandito nga tayo, sakay tayo ng ating nag-iisa. Very proud to say, ang ating UNTV Radio Mobile Booth. At ngayong umaga, para sa ating ikonsulta mo sa barangay, meron tayong constituent nga ni Chairman Alfred Samson na nais magtanong po sa ating mga lawyers. Dyan, dalawang ating abogado dyan na may katanungan patungkol sa kanyang property. Kasama natin ngayong umaga si Ate Maribel Lakap. Ayan, at may tanong siya tungkol sa lupa. Magandang umaga. Lapit tayo sa mic para marinig tayo ng ating mga lawyers yung inyong katanungan. May problema po tayo sa lupa, Nay? Ano po, tatanong ko lang po kasi yung patungkol doon sa, kasi wala pa pong titulo itong lupa namin dito sa Bicol. Ang ano ko po, kasi matagal na pong hindi siya naasikaso. Ang ano ko lang, kung meron pa po kayang, kasi pinaasikaso sa akin ng mother ko kasi matagal na rin po ito. Ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon. Kaya lang, hindi ko alam kung paano pa sisimulan. Okay, so ano po ang kailangan natin gawin sa inyo pong property? Ano po, ibebenta na lang po para kasi hindi naman po kasi napupunta, hindi namin napapakinabangan yung lupa dahil nandito kami sa metro. Ayun po, ang ano namin. Paano siya ibenta? Ganun na lang po para mapakinabangan naman kasi minsan po kasi na hospital yung nanay ko. Siyempre, naging problema namin yung pang gastos. Doon na lang po kasi medyo ano rin po kasi yung kanyang situation. Opo. Okay, baka may mga katanungan po ang ating mga abogado para sa inyo para mas malinaw sa kanila ang gusto po ninyong malaman. Ayan, kasama natin ngayong umaga, of course, Congressman Erin Tanyada and Attorney Reggie Tonggol. Good morning, guys! Good morning, Ate Lynn. Good morning, Nanay. Tanong ko lang, Nanay, paano niyo po nakuha yung titulo ng lupa? Yung lupa po. Binenta po ba? Namatay yung nanay ninyo? O dinonate po sa inyo? Hindi po. Bali, ito po sa lolo ko. Sa share po yun ng lolo ko, naghati-hati po sila sa tatlo. Tapos po, yung sa mga anak po ng lolo ko, ang nanay ko na lang po ang nabubuhay. Ayun po, bali, ako na lang po ang inaasahang mag-asikaso nito. Kaya lang po, hindi ko alam kung paano gagawin. Nako, medyo komplikado yung ganyan, Nanay Maribel. Ang unang-una po ninyong gagawin, makipag-usap po sa lahat ng mga buhay pang kaanak ninyo. Ibig sabihin po, yung mga anak po ng lolo ninyo, no? So parang mga tsuhin nyo yata yun, no? Tsuhin-tsahin. At kung patay na rin po yun, yung mga pinsan nyo po dun sa mga tsuhin-tsahin na yun, kailangan nyo pong mag-usap-usap. Dahil po, ang gagawin po dyan, kung sa lolo nyo po nakapangalan yan, hahatiin po yan sa number ng anak ng lolo po ninyo. Kunwari, may 3 anak ang inyong lolo, divided by 3 po yung lupa. Kung namatay po yung 3 magkakapatid na yun, ang magmamana na po dyan yung mga anak naman ng mga kapatid na yon. So kunwari, tigda 2 anak yung magkakapatid na yon. So ang mag-uusap-usap po ay kayong 2, 4, 6, 6 na magpipinsan po ang mag-uusap-usap. Nahahatiin nyo yung lupa into 6 parts na equally divided. So yung mapupunta dun sa sa nanay nyo, hahatiin nyo yon. Kung may kapatid ka, hatiin nyo sa 2. Yung mapupunta dun sa tsuhin mo, hatiin nila magpipinsan kung 2 silang magpipinsan, kung 2 silang magkapatid na pinsan ninyo. So, yun po ang unang ilalagay na atin sa isang kasulatan. Yun po yung tinatawag na extrajudicial settlement of estate.
Pagkatapos po nun ay pupunta po kayo sa Bureau of Internal Revenue upang bayaran po yung kaukulang estate taxes. At pagkatapos po mabayaran yung estate taxes, doon po tayo pupunta sa Register of Deeds para naman po magpalipat na ng titulo. Kung meron pong titulo nakapangalan sa lolo ninyo, ililipat na po yan directly o isa-subdivide na po directly yan dun sa mga magkakapatid. So kasama po naka-attach po dyan sa inyong isasubmit sa RD, sa Register of Deeds, ay yung subdivision plan na ginawa po ng isang geodetic engineer na sinusundan po yung pagkakahati na napagkasunduan nyo doon sa Deed of Extrajudicial Settlement of Estate. At pagkatapos po noon, babayaran nyo lahat ng mga registration fees at saka documentation fee at yun po, mag-i-issue na po ang ating Register of Deeds ng titulo sa inyo. So ngayon, ang gusto nyo mangyari, ibenta na lang po yun para hindi nyo na po gawin yung mga lahat ng mga yun. No? Pwede nyo pong maibenta yun at ang sasabihin nyo, kayo na lang gumawa, kayong bibili. Kaya lang po, ang problema kung matalino po yung bibili o kung may kausap na abogado o kung may alam sa real estate po, hahanapan po kayo ng mga patunay na kayo ay may karapatan na magbenta nun. Ano po yun? Dapat merong special power of attorney as much as possible. Kasi walang titulo na nakapangalan po sa inyo, di ba? Ngayon po, papakita nyo yung titulo ng lolo ninyo, papakita nyo yung birth certificate ninyo, tsaka yung birth certificate ng nanay ninyo na nandun yung pangalan ng lolo ninyo, ay yung tatay ng nanay ninyo, tapos yung lolo ninyo. So, pag ganun po, hindi pa rin nakakasiguro yung buyer. So, ang ibig sabihin lang po niyan, kapag merong mga ganong question sa isang lupa, baka mas mahirap po na maibenta. At kung maibenta nyo po ay mas mahirap maibenta sa presyo na gusto po ninyo, na mas mataas na presyo dahil sobrang maraming komplikasyon pa pong gagawin yung buyer para lang masiguro na meron po siyang titulo at the end of the day. So, yun po yung kailangan ninyong isipin. Isa nyo rin pong kailangan i-factor in dyan, Maribel, ay yung pera na pagkakagastusan ninyo dahil magbabayad po kayo ng estate taxes. Medyo matagal-tagal na po yan. Walang amnesty po recently ang Bureau of Internal Revenue sa mga taxes na hindi nabayaran. Kaya medyo mahal-mahal na po ang inyong babayaran sa mga taxes na yan, plus yung mga transfer fees, etc. So yun po, nanay, ang kailangan ninyong pagdaanan para po magkakuha ng isang titulo ng lupa sa pangalan po ninyo.